po ba na ito po yung sinasabi ko sa inyo nung nasa Radyo Pilipinas tayo noong nakaraang Sabado, na kung saan mga kababayan, di ba, naitanong nga sa atin ni Boss Mike kung paano nasabing gamit na gamit. Ano po itong si Digonggong. At kapag ka nawala na itong si Digonggong, mga kababayan, babagsak din yung tawag dito, yung mga kaalyado ni Digonggong. Kasi nga, kung titingnan nyo po dito, ito ginagamit na naman ni Sara Duterte itong kanyang tatay na si Digong para lamang po magpaawa sa publiko, mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong sinasabi ni Sara Duterte na hindi kami mamimilit. Hindi daw po sila mamimilit at yan daw po ay pasabi ng kanyang tatay. Sabi dito, ipinahatid ni Vice President Sara Duterte ang mensahe ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling handa ang kanilang pamilya na maglingkod hanggat may tiwala mula sa taong bayan. Nagpapasalamat din daw si Sara sa patuloy na suporta sa kanila ng taong bayan mula pa noong nakaraang taon. Dagdag pa niya, truly blessed daw siya bilang politiko dahil kahit sinisiraan umano siya, pumapanig pa rin ang kanya mga taga-suporta sa katotohanan. For the latest story, mga kababayan. So ngayon, ito i-play po natin. Ay, shoutout kay Ma'am Chris Rose Bay. Thank you po sa maagang pamasko at maagang pakape, mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you very much po. Mama Chris Rose Bay, maraming salamat po. Merry Christmas din po. Anyway, tuloy natin, mga kababayan. President Duterte, meron siyang message kanina. Ang sabi lang niya, para sa inyong lahat. Nandito kami, meaning siya, ako, at yung iba pang mga kapamilya namin. Nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Yes po. Hindi kami... Paano yan? Aalis ba kayo pagka sinabi ng taong bayan na hindi na kayo nila gusto? Kasi sa dami ng mga pera na ninakaw nyo. Diba, mga kababayan? Eto, sa tingin nyo ba, pag sinabi nyo ba na ayaw nyo na sa mga Duterte? Kasi nga, kitang-kita naman po talaga natin, mga kababayan, yung mga ebidensya ng talamak na pangungurakot po nila sa taong bayan at yung tingin ng mamamayang Pilipino sa kanila na halos kasuklaman na sila. Aalis po ba sila sa posisyon? Parang ang dating dito, sila lang ang naglulukuhan ng mga taong kaharap niya dito. Yung mga taga-suporta niya na bulag pa rin dito sa pamilyang Duterte. Kasi biruin nyo, mga kababayan, na kahit ayaw na ng mamamayang Pilipino sa kanila, pinipilit pa rin po nila. Lalo na nga yung pagtatangka ni Sara Duterte na maging presidente po siya. Na dumating pa nga sa point na nagsuot po siya ng barong kahit naman na alam niya sa sarili niyang malabo nilang mapatalsik ang presidente. Maliwanag nga na ayaw po nilang umalis sa kapangyarihan bagkus gustong-gusto pa nila na makuha yung pinakamataas na kapangyarihan dito po sa ating bansa. Yung maging presidente, etong si Sara. Anyway, tuloy pa natin. Sabi niya, hindi kami mamimilit kung ano yung gusto ng taong bayan. For life na. So, We yan pray, yung... ma'am, na ma-president natin. Eto, tanungin nga natin yung mga kababayan Pilipino natin na nanonood ngayon. Tanungin nga natin, kayo po ba, mga kababayan, gusto nyo pa po ba itong mga Duterte na mapaupo sa kapangyarihan? Eto, tanong lang naman po. Eto nga, press 1 doon sa may mga gusto na ang mga Duterte ay manatili sa kapangyarihan. Press 2 doon sa mga ayaw na at hinihiling na umalis sila sa kapangyarihan kasi wala naman po silang naitutulong sa bansa, mga kababayan. O ito, malaya po kayo makapag-comment dyan. Sana makita mo ito, Vice President, para naman alam natin kung ano talaga yung side ng totoong mamamayang Pilipino. Ito, press 2 sa mga nagsasabing ayaw na nila na manatili sa kapangyarihan. Ito po mga Duterte at press 1 naman doon sa mga nagsasabing gustong-gusto pa nila na mamuno itong mga Duterte, mga kababayan. O ayan, kita nyo yung nagpipress 1, iisa lang ata. Diba, mga kababayan, o dadalawa lang ata. Ito, o ayan. O, tingnan nyo yung mga nagpipress 2, dami o. Ibig sabihin, gusto na nila na mawala sa kapangyarihan. Ito po mga Duterte, mga kababayan, kasi sawa na sila sa pangungurakot ng mga ito. Anyway, tuloy pa natin, mga kababayan. And of course, from myself, I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin,
nandyan pa rin yung taong bayan. Yes. Ah. The trust is still The supporters from 2015, from 2016, from 2019. Kasi ang tingin lang kasi mga kababayan ni Sara Duterte dun sa mga isinambulat ni Madriaga, paninira lamang daw po sa kanya yon. Pero may matibay na ebidensya na nagpunta talaga siya ng hating gabi doon po sa BGMP mga kababayan dyan sa may Camp Bagong Diwa, sa may Bikutan. At talagang para bisitahin at pakiusapan, ito pong si Madriaga na magpikit mata na lamang po sa mga illegal na negosyong pinasukan ng pamilyang Duterte. Anyway, tuloy pa natin. From 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office. Thank you so much once again for this time with you, and I wish everyone. So paano ba yan? Paldo na si Sara, nagamit na naman niya yung tatay niyang nakakulong Paldo na naman mga kababayan, si Sara Duterte kasi nagamit na naman po niya yung tatay niyang nakakulong. Yan nga yung masaklap dyan Ito yung sinasabi ko sa may Radyo Pilipinas pa lang mga kababayan nung nakaraang Sabado. Na talagang pagka etong kay Digonggong mga kababayan may nangyari pong hindi maganda, pabor na pabor po yan sa mga anak lalo na dito kay Sara. Bakit natin nasabi? Kasi kung dito pa nga lang, ginagamit na nila ng gamit na gamit si Digonggong para makakuha ng simpatya sa mga kababayan Pilipino po natin, paano pa kaya? Kung kung etong si Digonggong mga kababayan ay umabot na sa sukdulan ng kanyang buhay. 'Di ba? Umabot na sa hangganan. Di mas lalo pang gagamitin niya ng mga anak para makakuha ng simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Ayan. Ngayon, eto. May nakita po tayong balita na ito daw pong si Sara Duterte pumalag daw po. Kung kanina ginagamit niya si Digong para magpaawa, ngayon pumapalag daw po siya sa mga plunder na isinampa sa kanyang kaso dyan po sa ombudsman. So ngayon pakinggan po natin mga kababayan kasi sosoplakin po yan ni former Senator Laila de Lima. Ano po itong mga patutsyada ni Sara Duterte. So ito mga kababayan, pakinggan natin. O laban sa kanya, kabilang ang pumalag si Vice President Sara Duterte sa mga isinampang reklamo laban sa kanya, kabilang ang plunder. Pagtatakip lang daw ito sa nangyayaring nakawan sa kaban ng bayan. Yan ang express report ni JC Cosico. Isa na namang fishing expedition. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang patong-patong na reklamo kabilang ang plunder na isinampa laban sa kanya. Hindi kasi mga kababayan pwedeng sabihin fishing expedition na itong sinasabing ito ni Sara Duterte, yung isinampang kaso sa kanya. Hindi pwedeng sabihin ganon. Bakit? Unang-una, hindi naman niya pwedeng sabihin na ang Malacanang ang nasa sa likod ng lahat ng ito at ng mga kalaban niya sa politika. Maliwanag na hindi naman po kaalyado ni Presidente yung nagsampa ng demanda laban sa kanya. At ang isa pa po dito, hindi naman magkakaso itong mga ito kung gawa-gawa lang po yung mga ebidensya. Ibig sabihin, matibay po ang ebidensya laban kay Sara Duterte na siya po talaga ay kurap. Yan po yung katotohanan dyan. Hindi niya pwedeng sabihin na fishing expedition itong ginagawang ito ng mga tao na nagreklamo laban po sa kanya. Ang pinakamaganda po niyang gawin, sagutin niya na lamang ito pong mga demanda laban sa kanya kasi hindi po yan basta cyber label lamang na kung saan paninira lamang po. Yan po ay pangungurap at may kinalaman po yan sa mga ginawa niya na hindi niya po masagot-sagot. Katulad na lamang po dun sa confidential funds kung paano po hinati-hati ng kampo ni Sara Duterte at kung paano ipinamudmod sa mga kaalyado nitong si Sara.
Ang isa pa dyan, mga kababayan, hindi po biro yung kasong plunder. Anyway, tuloy pa natin. niya at 15 pang opisyal ng OVP at DepEd kahapon ng mga civil society leaders sa Office of the Ombudsman. Nag-ugat yan sa mali o manong paggamit na kabuuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na hindi ito ang unang pagkakataong hinanapan umano siya ng butas. Ginawa na rin daw yan noon sa pagdinig ng Kamara. Ipinunto rin ng bise ang umano'y pamimigay ng budget allocation sa mga kongresista para siya ipa-impeach. Hinikayat ni VP Sara ang publiko na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa anyang mga paninira. Pagtatakip lang daw ito ng nakawan sa kaban ng bayan. Giit naman. Alam nyo mga kababayan, ito lamang naman po ang sagot dyan sa panghihikayat na yan ni Sara Duterte. Tayo mga kababayan, nasa momentum tayo na pinapapanagot po ng gobyerno ni PBBM lahat ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, sa tingin nyo ba mga kababayan, hindi natin pwedeng paniwalaan na si Sara Duterte ay nagnakaw ng 612.5 na pera ng mamamayang Pilipino at hindi maipaliwanag kung saan po dinala? Siyempre hindi po natin pwede mga kababayan na sang-ayunan yung sinabi ni Sara Duterte na huwag maniwala dyan. Dahil nga, bukod sa hindi po gawa-gawa yung aligasyon na yan, may mga ebidensya po na nagpapatunay laban kay Sara Duterte. At ang pinakamasaklap nga nito, dinala nga sa proper forum yung usapin. Sinampahan siya ng kaso sa ombudsman. At hindi naman po katulad yan ng kampo ni Sara Duterte na sa online nagdidemanda. Alam niyo po yung point? Sa online, nagsasalita, hindi po dinadala sa proper forum. Anyway, tuloy natin. Ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima sa dami ng mga ebidensya, paano raw ito magiging fishing expedition? Tama. Nandiyan na nga yung mga ebidensya. Ang dami ng mga ebidensya, voluminous. Ang fishing expedition presupposes walang ebidensya. Katulad nung ginawa ni Duterte kay former Senator Laila De Lima, yun ang tinatawag na fishing expedition mga kababayan. Tinaniman ng kaso para makulong ng napakahabang panahon ito pong si former Senator Laila De Lima at kalauna napatunayan na wala talagang kinalaman o wala talagang kasalanan doon po sa mga aligasyon na ibinato ng kampo ni Duterte noong mga panahon na presidente itong si Digong. Tuloy pa natin mga kababayan. These are voluminous evidence, documentary, and of course we can expect testimonial and real evidence. Para kay De Lima, good development ang pagsasampa ng reklamo laban sa bise. Ayon pa sa kongresista, ang magiging finding ng ombudsman sa mga reklamo pwedeng maging basehan ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Matatanda ang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang naunang articles of impeachment laban kay VP Sara. Pero pwede na ulit magsampa ng panibagong impeachment complaint sa Pebrero kapag napasuna ang 1-year ban. Ombudsman has enough time to evaluate those evidence attached to the complaint as filed yesterday between Pero inyo, ito unti-unti nang nabibigyan ng hustisya yung panawagan ng mga kababayang Pilipino natin. Tayo kailan kaya mabibigyan ng katotohanan yung panawagan natin? Nakamusta na kaya ang relasyon ni Sir Glenn at saka ni Ballpoint Man? Anyway, shoutout po mga kababayan Shoutout kay Ballpoint Man. Tuloy natin mga kababayan. now and February. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Saka mga kababayan, tingnan nyo hindi nyo ba alam na hirap na ang kampo ni Sara Duterte na depensahan. Ito pong kumakalat na balita at talagang totoo na itong si Sara Duterte ay bumisita sa BJMP. Camp Bagong Diwa dyan po sa may Bikutan. Hirap na mga kababayan na idepensa ni Roque yung ginawang yan ni Sara Duterte. Kaya nga kung ano-ano na lamang po ang ginagawa ng kampo mga kababayan ni Sara Duterte para pagtakpan itong si Sara. Pero hindi po nila masagot-sagot na kung itong si Sara Duterte ay may kinalaman ba or wala. Dahil nga, unang-una, alam naman natin mga kababayan na may resibo na talagang nakikiusap si Sara kay Madriaga na wag nang makialam sa isyo ng kanilang pamilya patungkol po sa pagkakasangkot po nila sa maduduming negosyo. Ano po, katulad na lamang po mga kababayan ang pagtanggap ni Sara ng pera sa mga drug lord at sa mga pogo operator mga kababayan.
So dyan pa lang makikita nyo na may gawaing marumi na ito pong ating Vice President. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, ito pa lang si Madriaga, di umano, sumulat daw mga kababayan kay former Senator Laila de Lima. At sabi po dito, ito daw yan, bigla na lamang nagsumbong si Ramil Madriaga kay Representative Laila de Lima na meron umanong ng gigipit at nag-aakusa sa kanya. Ayon kay Madriaga, si Harry Roque at ang asawa nito ang nasa likod ng pagkakansila ng mga titulo ng lupa niya sa Bataan at may banta pa raw sa kanyang buhay. Nagsampa siya ng reklamo sa Ombudsman noong 2022. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay sinampahan naman siya ng mga kasong kidnapping at murder na may testigo rin umanong umatras sa kanilang pahayag laban sa kanya. Giit ni Madriaga na ilabas o lalabas ang katotohanan kung magiging patas ang paglilitis mga kababayan. O baka sabihin ng iba, gawa-gawa lamang po natin yan at wala po tayong patunay hingil dyan. So eto yan mga kababayan, kung makikita nyo, yan po yung sulat ni Madriaga kay former Senator Laila de Lima at yan po ay nabanggit din niya dito mga kababayan sa isang press con na isinagawa po kahapon ng kampo ni former Senator Laila de Lima. So eto, pakinggan po natin kasi ayon po dito nakiusap daw umano itong bagma ni BP Sara at sinabing meron daw matibay na ebidensya laban daw po kay Sara Duterte. So ngayon ito, pakinggan po natin. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated. Saka alam niyo mga kababayan yung yung nagsampa pala ng kaso kay Madriaga yung mga pogo operators na mga tinulungan ni Harry Roque, mga smuggler pala yung iba doon. Diba? At may mga matitinding kaso din mga kababayan. So ibig sabihin, ito pa lang talagang si Harry Roque, talagang tagapagtanggol ng mga kriminal. Biruin niyo mga kababayan, hindi sa kinakampihan ko si Madriaga. Pero yung ginawa pala ni Harry Roque mga kababayan, yung pagkampi pala ni Harry Roque doon po sa mga pogo operators na sinasabing biktima daw po ni Madriaga, yung pala mga kinampihan niya, mga smugglers mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Dated November 17, course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon laban, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions, I played. Kaya pala mga kababayan, kung iisipin po natin, kaya pala itong si Greco Belhica ay nagmistulang inutil. Nung mga panahon mga kababayan na may mga nagsusumbong patungkol po sa issue ng mga anomalya, mga corruption sa panahon ni Digonggong at patungkol po dun sa di umano isang kaso ata ng mayor mga kababayan na humantong pa nga sa point kung inaksyonan sana. Kung inaksyonan sana ni Greco Belhica noong mga panahon na yon, dahil siya nga ang anti-corruption nung panahon ni Digonggong mga kababayan, wala na sana pong tumbahan na nangyari sa pagitan ng isang doktor
at ng isang dating mayor. Di umano, mga kababayan na, o baka sabihin ng iba, Jake, wala ka namang pruweba at ebidensya patungkol dyan. Bakit mo ba nababanggit yan? Naisingit ko lang hindi naman pwede na porket naisingit ko mga kababayan, wala tayong ipapakita na resibo patungkol po dyan. Siyempre, kahit naman papaano, meron din. Kasi kahit naisingit ko yan sa usapin, hindi naman pwedeng wala. Ito, pakinggan nyo. Kaso baka makapiright tayo ng sounds, kaya pag nawala to live natin mamaya, alam nyo na. Alam nyo na mga kababayan. So eto yan. May nakita tayong video na kung saan mga kababayan, ito po ay patungkol kay Greco na kung saan ay inilaglag daw ni Dr. Yumol sa mga na ano daw na di umano protector daw ng mga drug lord. Ayan yung sabi dito mga kababayan na ito nakita lang natin ito. Ngayon, di ba nagyayabang-yabang ito pong si Greco Belhica. At sinasabi-sabi niya na sa panahon daw ni PBBM talamak daw yung corruption, etc. bla bla bla. So ngayon, ito yan mga kababayan. Meron pong nakita tayong video na kung saan nagsasalita itong si Dr. Yumol. Si Dr. Yumol, ito po ay nasangkot dati na kung saan nagtumba ng isang asawa ata ng mayor o isang mayor dyan po sa Kabisayaan. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, pakinggan natin yung isiniwalat ni Dr. Yumol patungkol po dito kay Greco Belhica. Ito, pakinggan nyo ha. Wait lang, ba't wala yung boses? Asa lang ako sa nakikita ko sa TV, yung puro papogi. Yan, ito. Pakinggan nyo ha. May music pero gawa na lang natin ang paraan mamaya. Isa lang akong ordinaryong tao na nasa Basilan, na nasa Mindanao, na umaasa sa impormasyon na nakikita ko sa Facebook, at umaasa lang ako sa nakikita ko sa TV, yung puro papogi mo, puro pasikat at paepal ka na laban ka sa katiwalian. Pero ngayon, nasubukan ko ng dalawang mata ko. Nakita ko kung paano ka magtrabaho. Hinampas ko na sa mukha mo yung ebidensya sa droga, wala kang ginawa. Tapos tatakbo kang senador, kakausapin mo yung mga nirereklamo namin dahil meron kayong arrangement. Kasi hindi mo mapaliwanag wala kang jurisdiction sa mayor namin dahil elected official siya, hindi siya sakop ng jurisdiction mo, ng kapangyarihan mo, pero nag-close door meeting kayo ng 5 oras. Ha? Ano nangyari sa loob ng meeting na yon? Ay, dahil ba sa meeting na yon, hindi mo inaksyonan yung ebidensya ng droga na binigay ko sa'yo, na pinapasumbong ko sa'yo sa Pangulong Duterte? Ayan Greco Belhica. Sana matauhang ka dito. Diba ang ingay-ingay mo sa panahon ni PBBM? Pilit mo pang ikinukumpara yung panahon ni Digunggong sa panahon ni Presidente. Maliwanag nga na sa panahon ni PBBM walang sinisino. Kung sino talaga mga kababayan yung mga totoong korap sangkot at lalo na yung mga involved sa anomalya talagang pinapapanagot at pinagbabayad. Pero sa panahon ni Digong kahit isinusumbong na ng taong bayan na nahimik lang itong si Greco Belhica. Siya pa naman yung anti-corruption ng mga panahon na yon. Anyway, tuloy natin. Tapos, etong isa pa. Sa mga malalaking tao na sinusumbong namin sa'yo, lagi mong sinasabi wala kang jurisdiction. Etong mga malalaking tao na sinusumbong ng taong bayan sa'yo, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang kinukurakot sa gobyerno. Pero, ang ginagawa mo, kinukuha mo ng ebidensya, tapos sasabihin mo wala kang jurisdiction, ipapatawag mo ngayon yung tao. Pero, doon sa fixer ng LTO, na naka-televise pa, hinuli mo, may pabunot-bunot ka pa ng baril na feeling mo ikaw si Coco Martin sa ang probinsyano na action star ka. May jurisdiction ka ba sa fixer? Di ba wala? Hindi ka naman pulis Parang ang sinasabi dito mga kababayan ni Dr. Yumol, pagka daw malalaking tao ang kalaban ni Greco Belhica at sangkot sa ipinagbabawal na bato mga kababayan, ang sinasabi daw ni Greco Belhica, wala kaming jurisdiction dyan. Pero, yung nangyari daw mga kababayan doon sa isang matandang fixer sa LTO nung panahon ni Digunggong, yun daw ang kinabubuhay lang ng matanda pagpipixer. Pero hindi ko naman sinabi mga kababayan na tama yung ginawa ng matanda. Pero ang point kasi dito, kapag ka mga maliliit na tao, ordinaryong Pilipino, talagang naka-televise pa, naka-video pa, naka-live pa, habang inaaresto mga kababayan. Pero kapag ka daw po mga malalaking personalidad, ang sangkot, ang sinasabi daw, ni Greco Belhica, wala kaming jurisdiction dyan. Tapos nakikipag-meeting pa daw. Itong si Greco Belhica ng palihim. Na sila lang yung nagkakaintindihan doon sa loob ng isang pasilidad. At after noon,
kinukuha lang ni Greco Bellica yung mga ebidensya tapos sinasabi na wala siyang jurisdiction dun po sa mga elected official na inirereklamo laban po sa kanya. Anyway, tuloy pa natin. Sabihin na natin, oo, mali, fixing yung ginagawa ng matandang babae. Pero, maliit na tao lang yung Greco. Simpleng fixer lang yun na matanda, yun lang yung kinabubuhay niya. 1,000, 2,000, 3,000 sa isang araw, yun yung kinikita ng matanda. Talagang pinagkaksayahan ng oras na i-read mo yun, hulihin mo. May tatakbo-takbo ka pa, may sukbit kang baril. Bakit law enforcement agent ka ba? Hinuli mo yung matanda, samantalang yung mga sinusumbong namin sa'yo na mga bilyon-bilyon ang ninanakaw. Wala kang ginawa. Nagsumbong ako sa'yo ng tungkol sa droga, binigay ko sa'yo ebidensya, wala kang ginawa. Sa totoo lang, masama po talaga pakiramdam ko ngayon. Namamanhid po yung mukha ko. Kung nakikita nyo naman, bagsak yung isa, hindi yan pantay dahil nga po dun sa pananambang na nangyari sa akin. Masama ho talaga pakiramdam ko. Tapos, nalaman ko pa kanina na baka ma-issuehan na naman ako ng warrant ni Judge De La Peña ng Zamboanga City dahil itinutuloy niya yung hearing namin sa Zamboanga City kahit wala akong abogado. Umatas nga yung abogado ko dahil nag-alala na rin dahil sa security nga, dahil pinagbantaan yung abogado ko ng isang araw habang nasa SM. Tapos wala akong abogado kasi wala nang gusto tumanggap ng kaso ko, natatakot eh. Kasi kita nyo mga kababayan na kung gaano katindi niyan. Diba? Pero kung may ginawa sana si Greco Bellica na action dito, panahon po to ni Digongong kung may ginawa sana na action, etong si Greco Bellica, wala sana po mga buhay na malalagas mga kababayan ng mga panahon na yan. Kasi di ba parang nag-viral ata na dumating pa nga sa point na inilagay na sa kamay niya yung batas mga kababayan nitong si Dr. Yumol. Tapos dumating din sa point na yung tatay ni Dr. Yumol mga kababayan ng pinagbalingan ng mga nakabangga niya ng mga malalaking tao. Ano po? Anyway, ituloy pa natin. ilang beses na akong humingi ng tulong na ilipat yung kaso ko sa Davao pero hindi na asikaso. Wait lang, may nag-comment sabi dito ni Zenny Chan. Balingbeng Jake Magnus, dati saludo ko sa iyo dahil kay PRRD ka pa tapos bigla na lang lumipat sa mga bangag kaya di na ako bilib sa iyo. Bobo ka ba? Kaya lang naman kami sumuporta kay Digong noong mga panahon na yon kasi nga kita mo naman na si Digong dati ipinangako niya na ipalilibing niya sa libingan ng mga bayani si former President Ferdinand Marcos Sr. At pasalamat ka pa nga, sumuporta kami kay Sara dahil kay PBBM. Kung hindi naman dahil kay PBBM, hindi naman namin susuportahan si Sara Duterte. Diba mga kababayan? At saka ito, maliwanag naman mga kababayan sinabi ko una pa lang sa inyo na kapag ka si Sara Duterte ginawa siyang caretaker ni Presidente, ni PBBM, kapag ka si Sara Duterte ay nagpunta sa isang rally kung saan pinapabagsak si PBBM, hindi na po natin susuportahan yung mga yan. And then hindi nga tayo nagkamali, pumunta si Sara Duterte sa isang rally kung saan tinawag na bangag ni Digong, ito pong si PBBM at doon nagpaalam na po tayo at nagbitiw na tayo ng suporta sa mga Duterte nung panahon na yon mga kababayan. Kasi nga, mas kampi sila kay Kibulok, kampi yung si Digong kay Kibulok, kampi si Sara kay Kibulok, at mistulang sinaksak nila patalikod si Presidente, si PBBM. Kasi biruin nyo, ginawa pang caretaker ni Presidente ni PBBM, si Sara Duterte ng bansa nung mga panahon na yon. Pero anong ginawa ni Sara? Umattend sa isang rally habang tinatawa-tawanan pa, habang nilalait ni Digong si PBBM at doon nagpaalam po tayo ng maayos. Anyway mga kababayan, diretso tayo. Sinong hahawak ng kaso ko ngayon? Secondly, hindi ako makauwi kasi regular yung check-up ko dito sa doktor dahil anytime pwede akong operahan dahil balinga yung mukha ko. Masama pakiramdam ko pero mas lalong sumama yung timpla ko nung nakita ko yung comment ni Greco Bellica na sinasabi niya na dahil sa kanya nasampahan ng kaso. Wow, napaka-credit grabber mo talaga, sobra. Mahigit 200,000 ang sahod mo sa isang buwan. Laging nakadikit ng mukha mo. Yung mukha mo, laging nakadikit sa mukha ni Pangulong Duterte at saka ni Senator Go. Pero bakit nung nagbigay ako sa iyo ng ebidensya sa droga, wala kang ginawa? Yun lang naman yung sa akin, nakikipagtulungan kami sa Pangulong Duterte. Namasugpo yung droga at saka korupsyon sa Pilipinas, kaya kahit buhay namin, kami mga nagsusumbong sa gobyerno, binibigay namin, nilalagay namin sa risk. Kaya lang, bakit ganun? Parang nasasayang yung effort namin sa'yo. Yung mga taong nagsusumbong sa'yo, nalalagay sa peligro kasi hindi mo naman pala naaaksyonan. Yan ang isang patunay na inutil ka, Greco Bellica. Eto, pasintabi po talagang literal na inutil ka pala, Greco Bellica. Diba? Sana kung inaksyonan mo ito noon pa man, wala na sanang mangyayaring kaguluhan sa pagitan ng mga purigay
at saka nitong si Dr. Yumol. Ito, DDS to mga kababayan ha, taga-suporta ni Digong yan noong mga panahon na yon. Pero ano daw sinasabi ni Greco Bellica? Pag malalaki yung makakabangga, pass kami dyan. Wala kaming jurisdiction dyan. Pero kapag ka mga maliliit na tao yung babanggain mga kababayan ni Greco Bellica, kayang-kaya. Tapos ang kapal-kapal na mukha ninyo magpupuna sa administrasyon ni Presidente ni PBBM. Kayo naman pala itong talagang totoong inutil Pero inyo kahit bilyon-bilyon na daw yung ninanakaw sa panahon ni Digong, okay lang. Paano nga naman hindi magiging okay? Kung si Sara Duterte mismo ay tumatanggap ng pera, doon po mga kababayan sa mga nagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato. Tapos tumatanggap din ng pera sa mga pogo. Talagang magiging inutil yung anti-corruption sa panahon na yon. Mga kababayan, di ba? Buti na nga lang ngayon, iba-iba Talagang napapapanagot at mapapapanagot yung talagang mga sangkot. Di ba? Ayan maliwanag na inutil talaga etong si Greco Bellica. Yan po ay base kay Dr. Yumol Di po natin sinasabing galing sa atin yan. Di ba? Kasi wala naman talagang ginawa Nung panahon mga kababayan na talagang kapag ka ang kalaban malalaking tao, duwag. Kapag ka maliliit, kaya-kaya lang. Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo na yung kamay na bakal ni Digong, hindi po para sa lahat yun. Para lamang po yun sa mga mahihirap. At kapag ka ikaw ay mayaman, kilala, personalidad ka, may kaya ka, may connection ka, walang silbi yung kamay na bakal ni Digong laban sa'yo. Nalambot at nalambot din yung kamay na bakal ni Digonggong. Diba? Sino yung lodge na nagsasalita sa video? Ito po si Dr. Yumol. Dr. Yumol yung inilagay yung bata sa kanyang kamay at nagtumba ng isang asawa ata ng mayor o mayor na Purigay ata yung apelyido nung that time. Pakitama na lamang po kung ako po ay mali. Mga kababayan. Na kung saan kinampi-kampihan pa ni Dr. Yumol, ni Maharlika itong si Dr. Yumol. At ang sinisisi, administrasyon ni PBBM. Pero yung mga isyong yon mga kababayan, panahon pa. Panahon pa ni Digonggong. Diba? Hindi na-aksyonan ni Greco Bellica. Tapos alam nyo kaya natin pinag-usapan to? Kasi ngayon nyo naiisip mga kababayan na yung anti-corruption o yung Philippine anti-corruption sa panahon po ni Digong hindi po talaga gumagana kapag ka ang sangkot ay mga kaalyado ni Duterte mga kababayan. At ito po pala ang isang patunay na talagang possible na totoo yung sinasabi ni Madriaga dahil nga mga kababayan hindi gumagalaw yung anti-corruption sa panahon ni Digong. Ibig sabihin mga kababayan, paano nga naman gagalaw kung yung pinuno, yung ulo ay talagang sangkot sa ipinagbabawal na bato tumatanggap sa mga negosyante ng ipinagbabawal na bato. So ngayon, balik tayo mga kababayan dito. Sabi ko sa inyo na isingit ko lang yan, pero syempre may patunay tayo dyan kahit na isingit lang natin. So ngayon, balik tayo dito. Devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc. etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Wala na talaga magagawa dito ang mga DDS vlogger mga kababayan. Hindi na nila kayang pagtakpan dito si Sara Duterte. Alam mo, ito payo ko lang sa kanila ha. Kahit bayaran pa kayo ng bayaran na napakalaking halaga dyan, hindi nyo na kayang ipagtanggol to. Hindi, sa totoo lang, mahihirapan na kayong ipagtanggol tong issue ni Sara Duterte. Lalo na ngayon at may matibay na ebidensya po laban kay Sara. Yan po yung pinakamasaklap.
mga kababayan, sa mga vlogger na sumusuporta sa kampo ni Sara Duterte. Sukul na po siya dito. Maniwala kayo, hindi po ito paninira dahil may matibay na ebidensya. Anyway, tuloy pa natin. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganito, mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. Ayan, tuloy natin yan mga kababayan dito pa. Kasi sabi dito, allegation versus BP Sara dapat silipin ng Office of the Ombudsman. Ayon po kay former Senator Laila de Lima. Kasi biruin nyo mga kababayan kailangan na po talaga agad-agad na maaksyonan ng Ombudsman ito pong kaso na ipinail laban po kay Sara Duterte. Kasi kung nagawang patulugin mga kababayan nung panahon na si Chis Escudero naman doon sa Senado, yung Senate President mga kababayan, kung nagawang patulugin yung impeachment, mukhang dito ata sa Ombudsman mga kababayan, mga nganib, ito pong si Sara. Kasi biruin nyo mga kababayan na hindi na lang to basta aligasyon. Ito po ay may ebidensya ng kalakip at may tao na handang magpatunay na talagang etong si Sara Duterte ay sangkot po talaga mga kababayan sa pagtanggap ng pera galing po sa mga drug lord at galing po sa mga pogo operators. Anyway, tuloy pa natin. What is clear, based on yung rin sa akin, information na galing sa lawyer, is that this was really notarized. The affidavit was notarized on that day, November 29, na meron naman talagang proof na pumunta doon yung notary public. And then the lawyer ay nakausap niya several times, pumupunta siya doon in terms of doing and completing and finalizing the affidavit. So it's a notarized, duly sworn affidavit. So magiging kulang na lang ay yung i-affirm niya in a proper forum. At ang gusto ko rin sabihin dito, since seryoso itong mga allegation na ito, then this is worth looking into, for example, by the Office of the Ombudsman. Lalo na meron din atang nabanggit dyan, if I'm not mistaken. In fact, I have a copy now of that affidavit about confidential funds then, etc. Meron pa nga mga delivery naman nandyan yung mga DepEd something or what. So, kailangan din po itong imbestigahan. Saka pati yung mga tumanggap ng pera, yung nung chinap-chap yung confidential funds, dapat pati yung mga pinagdeliveran, yung mga pinagdalhan, yung dito sa Ombudsman, yung parking lot, yung kumuha ng pera, dapat pati yung mga yan imbestigahan din. Para makita talaga natin mga kababayan kung sino talaga yung nakinabang ng pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. Kasi napakaseryoso ng mga aligasyon. But as I said, I'm reserving my judgment on whether, kasi ang ano dito again is about the credibility. Tama. Credibility on the person and the credibility of the story. Now, ang ano dito is there may be issues on the credibility of the person, but what about the story? Yung kanyang, kasi ang nakikita ko, may mga, sa tingin ko, dun sa information din na kinorse through the council, is na-established in a satisfactory manner yung kanyang relationship sa mga Duterte, kay VP Sara. Meron siyang parang may mga pinakita na mga ebidensya ng kanyang koneksyon kay VP Sara and the Dutertes. Mas una nga niyang nakilala yung dating Pangulo. Kasi siya ang nagpakilala, ang dating Pangulo, kay VP Sara, lalo na kasi I think pinakilala siya based on the affidavit also na nung mayor pa si VP Sara. And then tatakbo na supposedly initially in 2022 for president, but nag-slide down nga siya for vice president
Finuan nga daw nila itong tinatawag na ISIP. So in my view, as to the subject or the issue of his connection to the Dutertes, mukha namang meron siyang pinapakita na batayan. Pero ang hinihintay ko, ang gusto kong makita, is yung supporting proof ng kanyang Tama. mga akusasyon. Ma'am, kinuwenta Pero may ano naman daw may tatlong cellphone daw talaga mga kababayan na naglalaman ng mga ebidensya. At yun po ay hindi nagsisinungaling. Sabi ko nga po sa inyo, ang matibay na ebidensya po talaga ay hindi po talaga mga kababayan tawag dito, hindi po talaga makakaligtas si Sara po dito, lalo na at matibay yung ebidensya laban po sa kanya. Ngayon, ang mga vlogger na sumusuporta kay Digong, kay Sara, sana madepensahan nyo ng ayos ha. Good luck sa pagsisinungaling ninyo kasi hindi na talaga matatakasan ni Sara Duterte. Ito po mga matitinding kakaharapin niya. Ano po na hindi na nga lang to aligasyon mga matitinding kakaharapin niyang kaso. Yung plunder, hindi po biro yan. Pwede talagang matanggal si Sara Duterte sa kanyang pagiging vice-presidente kapag ka napatunayan na talaga po siya ay tumanggap ng pera sa mga drug lord at sa mga pogo operators. At hindi lang yon, yung kung paano nila hati-hatiin yung confidential funds, kung paano nila utuin ang mamamayang Pilipino, pagbabayaran lahat yan ni Sara Duterte. So kayo, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo. Hingil po sa issue po na yan.